hindi magpapatalo at tila mas marunong pa talaga sa mga abogado. Ito ang naging diretsahang pambabatikos ng maraming netizens sa Senate President na si Tito Soto matapos ang tila panibago nitong pahayag ukol sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa bahayag ni Tito Soto kamakailan, tila pinanindigan nito na mayroon siyang karapatan kahit hindi abogado na questionin ang naging desisyon ng mga husgado dahil ayon sa kanya, may mga dating justices at legal luminaries ang naniniwala sa kanyang pahayag at di mo ni sinabing may tama ito sa paninindigang mali ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Ngunit hindi pa man natatapos ang 24 oras. Agad na inulaan ng napakaraming batikos online si Tito Soto nang ipaliwanag mismo ng Senior Associate Justice na si Marivic Leonen na maaaring ginagamit para sa kanilang political will ang impeachment proceedings na tila halata raw masyado dahil di umano'y sa pang-abuso ng ilang mga politiko. Narito at panoorin ang full video online kung saan muling nagva-viral ang kasalukuyang naging pahayag ni Senate President Tito Soto nang sabihin nitong maling-mali ang ginawa ng Korte Supremang ibasura ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Senate President, tinawag ring troll ang mga taong bumabatiko sa kanya. Naniniwala raw ang ilang mga legal luminaries at former justices na may tama si Tito Soto pagdating sa paninindigan nitong mali ang ginawang desisyon ng Korte Suprema. Ilang mga veteran lawyers tila hindi makapaniwala sa mga pinagsasasabi ni Tito Soto. Narito't panoorin ang full video. Yung decision dito ngayon, wala naman akong sinabi ro sa 2025 eh. Pero dito tingnan nyo rito sa January 28, 2026, tingnan nyo yung mga pagkakaiba. Tingnan nyo, does it address the problem? Hindi eh. Yung tinatawag nating judicial legislation ang tingin ko nangyayari. Ngayon, sasabihin nila, anong karapatan ko? Wala naman, hindi naman ako abogado, hindi ako naging judge or whatever. Tingnan nyo yung sinasabi ng mga dating Chief Justice. Tingnan nyo yung sinasabi ng mga matatalino at mga legal luminaries. Ang sinasabi nila, tama si Soto eh. So you don't need to be a lawyer. Sino to po ang nagsabi na justice, SP? Justice Renato Puno. Read his comments. Si Manolo Quezon. Sila mga si Father Ranquillo Aquino. Basahin niyo po yung mga column nila at mga komentaryo nila at basahin niyo rin yung mga feedback. Makikita mo yung mga puro mga illegal luminaries nakakaintindi. So how at you kung know? sino bumabatikos, yung mga si Dean Santa Maria ng FEULO. Ateneo. Ateneo, sinasabi mismo na tama ako. Ngayon, sino yung mga nagsasabing mali ako at nakikialam ako? Kung meron silang error na napakalaki, pagdating sa, ito hindi kailangan abogado dito, kailangan parliamentarian katulad ko. Maling-mali sila sa adjournment. Sa decision ng Supreme Court, tingnan nyo, nakalagay, Congress daw, nag-adjourn sine die ng February 6. Kaya namatay daw lahat ang articles of impeachment at lahat ng mga batas. No, that never happens. Ang adjournment sine die was June 14. Ang adjournment sine die, pag namatay yung Congress, for example, in this case now, it's the first regular session of the 20th Congress. Now, pagdating ng June, ng June of 2028, that is the only time na may adjournment sine die. So walang adjournment sine die ng February 6. Sabi ng Supreme Court, nag-adjourn daw. Hindi. Puro troll. Puro ikangay kakampi ng kaninong grupo. Ang nagsasabing mali ako,
yung mga mahina ang kakote ng intendimiento dahil pinipilit nila kinakampihan ko daw si Marcos or kinakampihan ko daw tawag dito si Duterte, si Sara. Even Justice Ascuna agrees. One of the writers of the Constitution and a former justice of the Supreme Court, di ba? Si Father Aquino is the son of a former Supreme Court justice. He's not a lawyer, sir. He's not a lawyer. Tama ako eh. Oh, he's not a lawyer, but he's a He's jurist. dean. He's dean. Oh, Yung but bang, he's- Tito Sen, yung mga lolo mo, si Senator Filimon Soto at saka si Senator Vicente Soto the Senior. first. Yung ba yung mga abogado? Yes, parehong abogado yun. At saka parehong writer ng Constitution natin yun. Kasi 1935 yung si Constitution. Vicente Soto the first, siya yung author ng Press Freedom Law. Yes, Yeah, of course. familiar with that. Parehong abogado yun. As a matter of fact, noong 1917, the first Senate, merong isang family name doon na nasa family name ng Pido in both years, 2017 and 1917, after 17 years. Anyway, So, hindi SP, naman... sorry, SP. Paano Yes, niyo ma'am. po ngayon what do you call this? How will you show the public now that you are not biased against VP Sara when her case goes up to the Senate? Well, definitely, Paano? I'm unbiased. Paano nyo may papakita? I will be unbiased. I will be impartial. But what I'm saying is that, do you think because of the amendments that the Supreme Court posed to the Constitution and how impeachment should be done, sa tingin niyo ba makakarating ang impeachment sa amin? Ang tingin ko nga, impeachment has become very difficult because of this Supreme Court decision. That is my point. It's not against Sara. It's not against a BBM tawag dito, impeachment. Kaya doon sila nagkakamali. Akala nila gusto ko lang matuloy yung impeachment ni Sara. Hindi. Mas gusto ko nga hindi matuloy yun eh. Ang sinasabi ko, mali. Bakit? Sige, isa-isa natin para ikangay maisip ng mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga kumukontra. Meron silang error na napakalaki. Pagdating sa, ito hindi kailangan abogado dito, kailangan parliamentarian katulad ko. Maling-mali sila sa adjournment. Sa decision ng Supreme Court, tingnan nyo, nakalagay, Congress daw, nag-adjourn sine die ng February 6. Kaya namatay daw lahat ang articles of impeachment at lahat ng mga batas. No, that never happens. Ang adjournment sine die was June 14. Ang adjournment sine die, pag namatay yung Congress, for example, in this case now, it's the first regular session of the 20th Congress. Now, pagdating ng June, ng June of 2028, that is the only time na may adjournment sine die. So walang adjournment sine die ng February 6. Sabi ng Supreme Court, nag-adjourn daw. Hindi. Ano yung decision dito ngayon? Wala naman akong sinabi ro sa 2025 eh. Pero dito tignan nyo rito sa January 28, 2026, tingnan nyo yung mga pagkakaiba. Tingnan nyo, does it address the problem? Hindi eh. Yung tinatawag nating judicial legislation ang tingin ko nangyayari. Ngayon, sasabihin nila, anong karapatan ko? Wala naman, hindi naman ako abogado, hindi ako naging judge or whatever. Tingnan nyo yung sinasabi ng mga dating Chief Justice. Tingnan nyo yung sinasabi ng mga matatalino at mga legal luminaries. Ang sinasabi nila, tama si Soto eh. So you don't need to be a lawyer Sino to po ang find nagsabi na justice, Sino? SP? Justice Renato Puno. Read his comments. Si Manolo Quezon, sila mga si Father Ranquillo Aquino. Basahin niyo po yung mga column nila at mga komentaryo nila at basahin niyo rin yung mga feedback. Makikita mo yung mga puro mga illegal luminaries nakakaintindi. So how will At you kung now... sino yung bumabatikos, yung mga si Dean Santa Maria ng FEULO. Ateneo. Ateneo, sinasabi Yeah. mismo na tama ako.
Ngayon, sino yung mga nagsasabing mali ako at nakikialam ako? Kung meron silang error na napakalaki, pagdating sa, ito hindi kailangan abogado dito, kailangan parliamentarian katulad ko. Maling-mali sila sa adjournment. Sa decision ng Supreme Court, tingnan nyo, nakalagay, Congress daw, nag-adjourn sine die ng February 6. Kaya namatay daw lahat ng ang articles of impeachment at lahat ng mga batas. No, that never happens. Ang adjournment sine die was June 14. Ang adjournment sine die, pag namatay yung Congress, for example, in this case now, it's the first regular session of the 20th Congress. Now, pagdating ng June, ng June of 2028, that is the only time na may adjournment sine die. So, walang adjournment sine die ng February 6. Sabi ng Supreme Court, nag-adjourn daw. Hindi.